Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, may 2 babae na mga anak na babae ng isang ina. At sila'y nagpatutot sa Ehipto, sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib, at dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. At ang mga pangalan nila ay Ohola ang matanda, at Oholiba ang kapatid niya. At sila'y naging akin, at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanilang mga pangalan, Samaria ay Ohola, at Jerusalem ay Oholiba. At si Ohola ay nagpatutot ng siya'y akin, at siya'y suminta sa mga mangingibig sa kanya, sa mga taga-Assyria na kanyang mga kalapit bayan. Nananamit ng kulay asul, ang mga tagapamahala at ang mga pinuno. Silang lahat na binatang makisig, mga mangangabayo na nangakasakay sa mga kabayo. At ipinagkaloob niya sa kanila ang kanyang pakikiapid sa mga pinakapiling lalaki sa Assyria, sa kanilang lahat, at sa sino man na inibig niya, sa lahat nilang Diyos-Diyosan ay nadumhan siya. Ni hindi man niya iniwan ang kanyang mga pagpapatutot mula sa mga kaarawan ng Ehipto, sapagkat sa kanyang kadalagahan sila'y sumisiping sa kanya, at nangahipo nila ang mga suso ng kanyang pagkadalaga, at kanilang ibinuhos ang kanilang pagpapatutot sa kanya. Kaya't ibinigay ko siya sa kamay ng mga mangingibig sa kanya, sa kamay ng mga taga-Assyria, na siya niyang mga inibig. Ang mga ito ang nangaglitaw ng kanyang kahubaran. Kinuha nila ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at siya'y pinatay nila ng tabak, at siya'y naging kakutyaan sa mga babae, sapagkat sila'y naglapat ng mga kahatulan sa kanya. At nakita ito ng kanyang kapatid na si Oholiba. Gayunmay, siya'y higit na napahamak sa kaniyang pag-ibig kaysa kanya, at sa kanyang mga pagpapatutot na higit kaysa mga pagpapatutot ng kaniyang kapatid. Siya'y umibig sa mga taga-Assyria, sa mga tagapamahala at mga pinuno, sa kanyang mga kalapit bayan na nararamta ng mga pinakamahusay, sa mga nangangabayo na nakasakay sa mga kabayo. Silang lahat ay mga binatang makisig. At aking nakita na siya'y nadumhan, na sila kapwa ay nag-100, at kanyang pinalago ang kanyang mga pagpapatutot, sapagkat siya'y nakakita ng mga lalaking nakalarawan sa mga panig, na mga larawan ng mga Kaldeo, na nakalarawan ng Bermilon, na nangabibigkisan sa kanilang mga balakang, na mga may lumilipad na turbante sa kanilang mga ulo. Silang lahat ay parang mga prinsipe, ayon sa wangis ng mga taga-Babilonia sa Kaldea, na lupain na kanilang kinapanganakan. At pagkakita niya sa kanila, ay inibig niya agad sila, at nagsugo ng mga sugo sa kanila sa Kaldea. At sinipingan siya ng mga taga-Babilonia sa higaan ng pag-ibig, at kanilang dinumhan siya ng kanilang pagpapatutot, at siya'y nahawa sa kanila, at ang kanyang kalooban ay tinabangan sa kanila. Sa gayoy, inilitaw niya ang kaniyang mga pagpapatutot, at inilitaw niya ang kaniyang kahubaran. Nang magkagayoy, tinabangan ang aking kalooban sa kanya, na gaya ng pagkatabang ng aking kalooban sa kanyang kapatid. Gayon may kaniyang pinarami ang kaniyang mga pakikiapid, na inalaala ang mga kaarawan ng kaniyang kadalagahan, na kanyang ipinagpatutot sa lupain ng Ehipto. At siya'y umibig sa mga nagsisigulo sa kanya, na ang laman ay parang laman ng mga asno, at ang lumalabas sa kanila ay parang lumalabas sa mga kabayo. Ganito mo inalaala ang kahalayan ng iyong kadalagahan, sa pagkahipo ng iyong mga suso ng mga taga-Ehipto, dahil sa mga suso ng iyong kadalagahan.
Kaya, o Oholiba, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, aking ibabangon ang mga mangingibig sa iyo, laban sa iyo, na siyang pinagsawaan ng iyong kalooban, at aking dadalhin sila laban sa iyo sa lahat ng dako. Ang mga taga-Babilonya at lahat ng Kaldeo, ang Pekod at ang Sowa at ang Kowa at lahat ng taga-Assyria na kasama nila, na mga binatang makisig, mga tagapamahala at mga pinuno, silang lahat, mga prinsipe at mga lalaking bantog, silang lahat ay nagsisisakay sa mga kabayo. At sila'y magsisiparitong laban sa iyo na may mga almas, mga karo at mga kariton at may kapulungan ng mga tao. Sila'y magsisilagay laban sa iyo sa palibot na may longki at kalasag at turbante, at aking ipauubaya ang kahatulan sa kanila, at sila'y magsisihatol sa iyo ayon sa kanilang mga kahatulan. At aking ilalagak ang aking paninibugho laban sa iyo, at sila'y magsisigawa sa iyo sa kapusukan. Kanilang pipingusin ang iyong ilong, at ang iyong mga tainga, at ang nalabi sa iyo ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak. Kanilang kukunin ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang nalabi sa iyo ay susupukin sa apoy. Kanila rin namang huhubaran ka ng iyong mga suot, at dadalhin ang iyong mga magandang hiyas. Ganito ko patitigilin sa iyo ang iyong kahalayan, at ang iyong pagpapatutot, na dinala mula sa lupain ng Ehipto, na anupat hindi mo ididilat ang iyong mga mata sa kanila, o aalalahanin mo pa man ang Ehipto kailanman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ibibigay kita sa kamay ng mga ipinagtatanim mo, sa kamay ng mga pinagsawaan ng iyong kalooban. At hahatulan kanila na may pagtatanim, at aalisin ang lahat ng iyong kayamanan, at iiwan kang hubad at hubo, at ang sala mong pagpapatutot ay malilitaw, ang iyong kahalayan, at gayon din ang iyong mga pagpapatutot. Ang mga bagay na ito ay gagawin sa iyo, sapagkat ikaw ay nagpatutot sa mga bansa, at sapagkat ikaw ay nadumhan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ikaw ay lumakad sa lakad ng iyong kapatid, kaya't ibibigay ko ang kaniyang saro sa iyong kamay. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay iinom sa saro ng iyong kapatid na malalim at malaki. Ikaw ay tatawanan na pinakatuya at pinakakadustaan, maraming laman. Ikaw ay lubhang malalasing at mamamanglaw sa pamamagitan ng sarong katigilan at kapahamakan, sa pamamagitan ng saro ng iyong kapatid na Samaria. Iyong ang iinumin at tutunggain, at iyong hahaluin ang labo niyaon, at sasaktan ang iyong dibdib, sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ako'y iyong nilimot, at tinalikdan mo ako, taglayin mo nga rin ang iyong kahalayan, at ang iyong mga pakikiapid. Sinabi ng Panginoon sa akin bukod dito, anak ng tao, hahatulan mo baga si Ohola at si Oholiba? Ipakilala mo sa kanila ang kanilang mga kasuklam-suklam, sapagkat sila'y nagkasala ng pangangalo niya, at dugo ay nasa kanilang mga kamay, at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay nagsisamba, at kanila namang pinaraan sa apoy, upang masupok ang kanilang mga anak, na kanilang ipinanganak sa akin. Bukod dito'y ginawa nila ito sa akin, kanilang nilapastangan ang aking santuaryo sa araw ding yaon, at nilapastangan ang aking mga sabat. Sapagkat ng kanilang patayin ang kanilang mga anak para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, nagsiparoon nga sila ng araw ding yaon sa aking santuaryo, upang lapastanganin. At narito, ganito ang kanilang ginawa sa gitna ng aking bahay.
At bukod dito, ay inyong ipinasundo ang mga taong nangagmumula sa malayo, na siyang mga ipinasundo sa sugo, at narito, sila'y nagsisidating, na siyang dahil ng iyong ipinaligo, at ipinagkulay mo ng iyong mga mata, at pinaggayakan mo ng mga gayak. At naupo ka sa isang mainam na higaan, na may dulang na nakahanda sa harap niyaon, na siya mong pinaglapagan ng aking kamangyan at aking langis. At ang tinig ng pulutong na tiwasay ay nasa kanya, at nadala nakasama ng mga lalaki sa mga karaniwan ang mga manglalasing na mula sa ilang, at sila'y nangaglagay ng mga pulsera sa mga kamay nila at mga magandang putong sa kanilang mga ulo. Nang magkagayoy, sinabi ko sa kanya na tumanda sa mga pangangalo niya. Ngayon, mga kinkiapid pa sila sa kanya at siya sa kanila. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. At mga matwid na tao ang hahatol sa kanila ng kahatulan sa mga ngalo niya at ng kahatulan sa mga babae na nagbubo ng dugo, sapagkat sila'y mga ngalo niya at dugo ang nasa kanilang mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y magsasampa ng isang kapulungan laban sa kanila, at ibibigay ko sila upang ligaliging paruot parito at samsaman. At babatuhin sila ng kapulungan, ng mga bato, at tatagain sila ng kanilang mga tabak. Papatayin nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae, at susunugin ng apoy ang kanilang mga bahay. Ganito ko patitigilin ang kahalayan sa lupain, upang ang lahat na babae ay maturuan na huwag magsigawa ng ayon sa inyong mga kahalayan. At gagantihin nila ang inyong kahalayan sa inyo, at inyong dadanasin ang mga kasalanan tungkol sa inyong mga Diyos-Diyosan, at inyong malalaman na ako ang Panginoong Diyos.